Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa ating kwento ngayon, talakayin natin ang dalawang storya na gumulangtang sa dalawang magkaibang lugar dito sa ating bansa. Ang mga babaeng biktima ay parehong biktima ng epekto ng isang salot sa lipunan. Ang kontrobersyal na ipinagbabawal na gamot. Ang babae sa TikTok video na iyan ay isang mapagmahal na asawa at ina. Subalit walang mag-aakala na ang babae ay magiging biktima ng isang malagim na krimen. Ang babae kasi ay walang awang pinagsasaksak hanggang sa ito ay mamatay. At ang taong may gawa ng krimen ay gawa pa mismo ng taong nangako sa kanya na siya ay mamahalin at proprotektahan habang buhay. Ang babae sa video na iyan ay kinilalang si Sweety Villaflor Morgades, 24 years old. Si Sweety ay nagmula sa La Paz, Agusan del Sur at siya ay pang-anim sa 8 magkakapatid. Ang babae ay mula lamang sa simpleng pamilya pero punong-puno ng pagmamahalan ang kanilang pamilya. Bata pa lamang si Sweety, marami na ang nabighani sa kanya dahil sa kanyang kagandahan at maputing kutis. Madalas nga noon na imbitahan si Sweety na sumali sa mga beauty contest sa kanilang lugar. Mapagmahal, maalaga at mapagbigay. Ganyan ilarawan si Sweety ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Tulad ng maraming Pinay, si Sweety ay mahilig gumawa ng mga video sa kanyang TikTok account. Sa mga video nga, makikita si Sweety na sumasayaw at nagpapakyut sa kanyang mga followers. At dahil si Sweety ay maganda, maraming kalalakihan ang nabibighani sa kanyang itsura. Pero iisang lalaki lamang ang nagustuhan ni Sweety. Ito ay walang iba kundi si R. James Serna Layola. Si R. James ay nagmula sa Agusan del Sur. Noong una, tutol ang pamilya ni Sweety sa relasyon nito kay R. James. Mas bata kasi si Sweety kaysa kay R. James at may anak na ito sa una niyang karelasyon. Gusto din ng pamilya ni Sweety na makapagtapos muna ang babae ng kanyang pag-aaral bago makipagrelasyon. Ngunit mas nanaig ang pagmamahalan ng dalawa. At ang pagmamahalan na ito ay nagbunga ng isang anak na lalaki. Taong 2022 nang ipinanganak ni Sweety ang kanilang anak ni R. James. Hindi nagtagal nang ikinasal na din ang dalawa. At dahil mayroon na siyang sariling pamilya, si Sweety at si R. James ay nagsama na sa iisang bahay at tumira sila sa Agusan del Sur. Makikita nga sa kanilang mga social media account ang masayang pagmamahalan ni Sweety at R. James. Itinuring ni Sweety ang anak ni R. James na sarili din niyang anak. Inalagaan ng babae ang bata at minahal tulad ng pagmamahal sa kanyang sariling anak. Subalit ang kasiyahan at kapayapaan ng relasyon ni Sweety at R. James ay agad na naglaho. Si R. James kasi ay nahilig sa pag-inom ng alak. Tila nga naging bisyo na ng lalaki ang pakikipag-inuman niya sa kanyang mga kaibigan. At dahil dito, naging madalas nga ang pag-aaway ng mag-asawang Sweety at R. James. May pagkakataon pa nga na nasasaktan na ng lalaki ang kanyang asawang si Sweety. Itinago naman ni Sweety sa kanyang pamilya ang pananakit sa kanya ni R. James. Hindi din iniwan ng babae ang kanyang asawa kahit na sobra-sobra na ang pagwawala nito kapag nalalasing. November 26, 2024, nagkaroon ng kasiyahan sa bahay ni R. James at Sweety. Nagpunta kasi sa bahay nila ang kapatid na babae ni Sweety. Nandun din sa lugar ang ilang mga kaibigan ni Sweety at R. James. Ang mga bisita at si R. James ay nag-inuman mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. At tuba nga ang ininom na alak ni R. James. Samantala, abala naman si Sweety sa pag-aasikaso sa mga bisita kasabay ng pag-aalaga niya sa dalawang mga bata. Masaya nga ang lahat dahil muli silang nagkita-kita at halos hindi na nga umalis si R. James sa kanyang kinauupuan habang umiinom. Nang kinagabihan, nagsimula nang maging makulit si R. James. Panay ang utos ng lalaki kay Sweety na bumili ng alak dahil ubos na ang kanilang iniinom na tuba. Alam ni Sweety na lasing na ang asawa niyang si R. James kaya hindi na siya pumayag na bumili pa ng mga alak. Sinabi ni Sweety kay R. James na ang natitira na lamang nilang pera noon ay 200 pesos. At iyon nga ay ipangbibili na lamang ni Sweety ng bigas
para sila ay may makain kinabukasan. Ngunit naggalit si R. James kay Sweetie nang hindi ito sumunod sa kanya. Sinabi ng lalaki sa kanyang misis ang mga katagang, "Bahala na bukas. Ang importante, makabili ng alak ngayon." Nakita ng mga bisita na nagsimula ng mag-away sina R. James at Sweetie at nagpalitan ng mga masasamang salita ang dalawa. Walang ginawa at hindi pinansin ng mga bisita ang mag-asawa. Inakala lamang nila ito ay simpleng away mag-asawa lamang. Pagkatapos ng pag-aaway, bumalik sa loob ng bahay si Sweetie, dala ang kanyang anak na natulog na. Inilapag ni Sweetie ang kanyang anak sa higaan at saka bumalik sa mga bisita. At pagkatapos noon, nakipagsayawan na si Sweetie sa kanyang mga kaibigan habang sila ay nagkakasiyahan. Maya-maya pa, bigla na lamang sumulpot si R. James sa gilid ni Sweetie. Naglabas si R. James ng isang kutsilyo at bigla na lamang sinaksak si Sweetie. Hindi naman agad napansin ng mga kaibigan ni Sweetie ang nangyari dahil akala nila nakikipagsayawan lamang si R. James sa kanila. Pero maya-maya pa, bigla na lamang natumba si Sweetie at nagkagulo na nga ang lahat. Agad namang isinugod si Sweetie sa pinakamalapit na ospital. Subalit siya ay idineklarang dead on arrival. Tumawag ang mga bisita na mag-asawa ng mga pulis at sinabi nila ang buong pangyayari sa mga pulis. Mabilis namang umaksyon ang mga pulis para hanapin ang suspect na si R. James. At makalipas lamang ang ilang oras, nahanap na nga ng mga pulis ang suspect at siya ay inaresto para sa pagpatay niya sa sarili niyang asawa. Sa police station, inamin naman ng lalaki ang krimen at nakuha nga ng mga pulis ang ginamit niyang kutsilyo sa pagpatay sa asawa. Sinabi ni R. James sa mga pulis na siya ay nagselos kaya niya nagawa ang krimen. Pinabulaan na naman ito ng pamilya ng biktima. Ayon sa panayam sa kapatid ni Sweetie, walang ibang lalaki ng oras na sila ay nagkakasiyahan. Puro daw kamag-anak at kaibigang babae ang nandoon ng mag-asawa. Agad namang kinasuhan si R. James ng homicide at siya ay ikinulong. At ayon sa mga records na nakuha ng mga pulis, isang beses pa lang napatawag sa barangay si R. James nang bata pa ito. Ito daw ay dahil napasama sa isang gulo ang suspect. Ayon naman sa ibang kakilala na mag-asawa, napakasiloso daw ng lalaki. At nagpatotoo sila na nasasaktan ng suspect si Sweetie kapag nagwawala ito dahil sa sobrang kalasingan. May nagsabi din na talagang nagdadala ng patalim ang lalaki na siyang ginagamit niya sa bukid. Nabalot naman ng lungkot ang buong pamilya ni Sweetie sa kanyang pagkawala. Maging ang social media ay nagulat sa kahindik-hindik na nangyaring krimen. Ayon naman sa dalawang FB page sa isang news outlet, bukod sa bisyo nitong alak, ang suspect din pala ay lulong sa ipinagbabawal na gamot. Ayon naman sa mga komento ng mga netizens, nagagalit sila sa mga katulad ni R. James na lulong sa ipinagbabawal na gamot. Lalo na at naniniwala sila na ito ang nag-udyok sa suspect na gawin ang krimen. Masakit naman para sa pamilya ni Sweetie ang nangyaring krimen. Lalo na at may naiwang anak ang babae. Hindi naman masaya ang pamilya ng biktima dahil homicide lamang ang ikinaso kay R. James imbis na murder. Sa huli, sinabi ni R. James na nagsisisi siyang pinatay niya si Sweetie. Sa ngayon ay nakakulong pa din ang suspect. At kapag siya ay napatunayang guilty, maaari siyang hatulan ng 12 years na pagkakulong hanggang 20 years sa loob ng kulungan. Ang pangalawang storya naman natin ngayon ay tungkol sa nawawalang dalaga mula sa Zamboanga City. Makalipas ang ilang araw, natagpuan na lamang kasi ang labi ng isang babae na kalunos-lunos ang itsura sa isang damuhan. Ang biktima ay kinilalang si Luella Acailar, 17 years old. Ang dalaga ay nagmula sa Zamboanga City sa Mindanao. Kasama sa buhay ni Luella ang kanyang kuya at nanay. Sinabi naman ng pamilya ng biktima na original talaga silang nagmula sa Isabela City. Pero sila ay lumipat sa Zamboanga City dahil nandoon ang trabaho ng nanay ng biktima. Si Luella ay nag-aaral noon sa Culinaan National High School. Mabait, mapagmahal at matalino. Ganyan ilarawan si Luella ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Kasundo ni Luella ang lahat ng tao sa kanilang komunidad. Aktibo din siya sa iba't ibang aktibidad sa kanilang eskwelahan, kaya marami ang nakakilala sa biktima. Kaya naman hindi din nakakapagtaka na marami ang nagulat at nalungkot sa biglaan niyang pagkamatay.
July 25, 2023 ng gabi, laking pagtataka ng nanay ni Luella dahil hindi pa umuwi ang kanyang anak sa kanilang bahay. Bago iyon, nagpaalam kasi si Luella na aalis mula sa kanilang bahay. Sinabi niya sa kanyang nanay na magpupunta lamang siya sa bahay ng kanyang kaklase. At nang hindi na nga umuwi, tinext at tinawagan si Luella ng kanyang pamilya. Ngunit ni isang beses ay hindi na nag-reply o sumagot ang dalaga. Sa lalong paglalim ng gabi, mas tumindi ang pangamba at kaba ng pamilya ni Luella. Sobrang nagtaka at nag-alala na sila dahil hindi naman ugali ni Luella na magpagabi sa labas. At dahil nga sa kanilang pag-aalala, nagtungo na ang pamilya ni Luella sa police station para i-report ang kanyang pagkawala. Sinabi ng nanay ni Luella na umalis ito suot ang pink na damit at pantalon. May nakapagsabi naman na huling nakita ang biktima sa istasyon ng jeep. At matapos nga ang halos 24 hours ng pagkawala ni Luella, idineklara na siyang missing person. Agad naman kumalat ang balita ng pagkawala ni Luella sa kanilang lugar at sa social media. Ginamit na din ng kapatid ni Luella ang social media account ni Luella para manawagan nga na ito ay nawawala. At July 26, 2023, eksaktong 1:56 ng hapon, nang nakatanggap ang mga pulis ng isang tip. Ayon sa tumawag sa mga pulis, may nakita siyang labi ng isang babae sa masukal na bahagi ng Zone 3, Kalinaan. Ayon sa report, isang 12 anyos na bata ang nakadiskubri at nakakita sa labi. Sinamahan ng mga pulis ang nakakita sa labi at nagpunta sila sa sinasabing damuhan. Nang nakarating na nga ang mga pulis sa damuhan, nakumpirma nila na totoo nga ang sinasabi ng saksi matapos nilang makita ng sarili nilang mga mata ang isang labi ng babae sa damuhan. Kalunos-lunos nga ang kalagayan ng biktima at mayroon na itong hindi magandang amoy. At dahil sa suot ng babae, agad na nakumpirma ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng labi. Ang biktima nga ay walang iba kundi ang nawawalang si Luella. May strap ng isang eco bag ang nakita sa leeg ni Luella na pinaniniwalaang ginamit para siya ay patayin. Bagamat nakasuot ng damit si Luella, natagpuan naman ang pang-ibabang panloob na damit ng dalaga sa tabi ng kanyang labi. Kaya naman, hinala ng mga pulis, si Luella ay pinagsamantalahan bago pa pinaslang. Sa kabilang banda naman ni Luella, natagpuan ng mga pulis ang personal na gamit ng dalaga tulad ng kamera, bag at sapatos. Bukod sa mga ito, may na-recover din ng mga parapernalya ng ipinagbabawal na gamot malapit kay Luella. Hinala nga ng mga pulis, ang mga gamit na nakita ay pagmamay-ari ng sospek na pumatay kay Luella. Dinala naman ang labi ni Luella sa pinakamalapit na ospital para sumailalim sa autopsy. Agad namang bumuhos ang pakikiramay ng mga tao sa pamilya ng biktima. Ayon nga sa mga posts, kinokondena nila ang pagkamatay ng napakabuting batang si Luella. Tulad ng pamilya ng biktima, hustisya nga ang sigaw nila para sa dalaga. Nag-alok naman ang congressman sa nasabing lugar ng 50,000 pesos na pabuya para sa makapagtuturo kung sino ang mga sospek sa pumatay sa biktima. Agad namang kumilos ang mga pulis para hanapin ang responsable sa gumawa ng krimen. Hininga nila ng pahayag ang mga biktima at kaklase ni Luella para makakuha ng impormasyon sa kaso na ito. Ang investigasyon naman ay nagbunga ng magandang resulta. At July 28, 2023, nang lumabas nga ang balita na naaresto na ng mga pulis ang 2 sa 3 mga sospek sa pagkamatay ni Luella. Ang isa sa mga lalaki ay kinilalang si Nixon Saavedra, 29 years old. Si Nixon ay isang construction worker. At July 27, 2023 ng gabi, nang naaresto si Nixon sa tinitirahan niyang bahay sa Zone 4 ng kaparehong barangay ni Luella. Ayon sa report, si Nixon ay tinuro ng isa pang sospek sa krimen na isang umanong minor de edad. Ang lalaking nagturo sa kanya at sospek din ay kinilalang si Sunny Saavedra. Wala namang nabanggit sa balita kung magkamag-anak ba si Nixon at Sonny o hindi. Inamin naman ni Sonny na pinagsamantalahan nila ang biktima bago nila ito tuluyang pinatay. At ayon nga sa salaysay ni Sonny, may pangatlo pang sospek na sangkot sa krimen na isa ding minor de edad. Sinabi ni Sonny sa mga pulis
na gumamit siya, si Nixon at ang isa pang sospek ng ipinagbabawal na gamot bago gawin ang krimen. Sila daw ay nasa damuhan noon at bigla na lamang nakita si Luella na dumadaan sa kalye. Maya-maya nga ay puresahan nila umanong kinuha si Luella mula sa kalye. Dinala nila ang dalaga sa masukal na bahagi ng damuhan. At dito na nga nila ginawa ang kanilang napakasamang balak. Inamin ni Sonny na dahil lamang sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot, kaya niya nagawa ang krimen. Nagsilbi at itinuring na witness sa krimen si Sonny. Ibig sabihin lamang, malaki ang posibilidad na hindi siya mahatulan sa krimen. Siya ay dinala sa Custody of Minors and Conflict with Law Compound. Habang si Nixon naman ay kinasuhan ng pananambantala at homicide. Siya ay ikinulong habang wala pang trial sa korte. Nang nalaman nga ng taong bayan nang naaresto na ang mga sospek sa pagkamatay ni Luella, galit na galit silang sumugod sa police station para personal na makita ang dalawang mga lalaki. At August 3, 2023, nang inihatid na nga ang labi ni Luella sa huli niyang hantungan. Kahit patuloy pa din ang pagluluksa, nagpasalamat pa din ang pamilya ni Luella sa mga pulis. Sa ngayon ay wala pang lumalabas na update sa hatol kay Nixon at Sonny. Kapag napatunayang guilty si Nixon, maaari siyang makulong ng 20 years hanggang habang buhay na pagkakulong para sa pagpatay at panghahalay niya kay Luella. Sa iyong palagay, naniniwala ka ba sa sinasabi ng ilan na bumaba ang crime rate sa ating bansa? O mas naniniwala ka na mataas ang mga nangyayaring krimen sa Pilipinas? At kung ikaw nga din ay tatanungin kung sa tingin mo ay bumaba o tumaas ang ating crime rate sa Pilipinas, ano kaya ang naging dahilan nito? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!